Napakaaga, noong Miyerkules ng umaga, sa pagitan ng pagpanaw at ng libing, naupo lamang ako at isinulat ito. Tumagal ng humigit kumulang 1 oras at kalahati at talagang tila kusa itong bumuhos mula sa aking kalooban. Sa totoo lang, nakapagtataka dahil pagkatapos kong maisulat ito, nagpunta ako sa kabaong ni Diana. At binasa ko ito roon. Noong gabi, bago ang pinakapinanood na libing ng ika-20 siglo, isang lalaki ang mag-isang pumasok sa isang silid kung saan naroon ang kabaong ng kanyang yumaong kapatid na babae. Kumuha siya ng isang papel at binasa ang bawat salita nito. Hindi para sa kamera, hindi para sa isang rehearsal audience, kundi para kay Diana mismo. Nais niyang siya ang unang makarinig nito. Ang lalaking iyon ay si Charles Spencer, ang ika-9 na Earl Spencer at bunsong kapatid ng pinakasikat at pinakanakuhanan ng larawan na babae sa kanyang panahon. Ang binasa niya noong gabing iyon ay hindi lamang isang talumpati sa paggunita. Isa itong panata. Isang pangakong ginawa ng pribado bago pa man ito marinig ng mundo. At sa loob ng halos 3 dekada mula noon, nang walang anumang ingay o publisidad, tinupad niya ang bawat salitang iyon. Walang mga dokumentaryo, walang mga kasunduan para sa mga alaala o memoir, at walang mga eksklusibong panayam na maingat na inihanda para sa media. Katahimikan lamang at isang napakalalim na damdamin ng pagkakasala na, ayon sa mga taong malapit sa kanya, ay humubog sa halos bawat desisyong ginawa niya mula nang ilibing nila si Diana sa isla ng Althorpe. Kaya nang dumating sa kanyang mesa noong unang bahagi ng 2026, ang isang makintab na panukalang dokumentaryo na may mga logo ng Netflix, Prince Harry, at Meghan Markle. Binasa ito ni Charles Spencer, ibinaba ang papel at sumagot sa 4 na salita lamang. Ito ba ay isang biro? Ang 4 na salitang iyon ay hindi tanda ng pagmamataas. Hindi rin ito paghamak ng isang taong mula sa matandang aristokrasya laban sa mga kamera. Ito ay 28 taon ng mga sagot na isiniksik sa iisang pangungusap. At si Harry higit sa lahat ay hindi inaasahang mangyayari ito. Sino nga ba si Charles Spencer? At bakit tila nakalimutan na siya ng mundo? Bago tayo magpatuloy, hayaan ninyo akong magtanong. Kailan ninyo huling naisip si Charles Spencer? Hindi si Diana. Hindi si Harry. Hindi si William. Si Charles Spencer mismo. Kung magiging tapat ang karamihan, iisa lamang ang sandaling kanilang maaalala. Westminster Abbey, Setyembre 6, 1997. Humigit kumulang 2 bilyong tao sa buong mundo ang nanood. Isang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan ang nakatayo sa pulpito at nagsalita ng mga salitang napakalakas ng epekto. Kaya umalingaw-ngaw ang palakpakan mula sa mga lansangan sa labas at pumasok sa loob ng simbahan na parang kulog. Nangako siya at mahalagang tandaan ang salitang iyon. Nangako siya na ang mga anak ni Diana ay palalakihin ng may pagmamahal at malayang pag-iisip at poprotektahan mula sa malamig at mahigpit na sistemang pinaniniwalaang sumakit at sumakal sa kanilang ina. Nangako siya na hindi hahayaan ng pamilya ni Diana na ang sistemang iyon ang humubog sa kanilang mga buhay. Sinabi niya ito sa harap ng reyna, sa harap ni Prince Philip, at sa harap ng magiging hari sa hinaharap. Sinabi niya ito sa harap ng 2 bilyong saksi, at ni minsan ay hindi siya nag-atubili. Pagkatapos noon, bumalik siya sa Northamptonshire at halos nawala sa pansin ng publiko. At ang mahabang katahimikang iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga nangyayari ngayon. Si Charles Spencer ay 62 taong gulang na.
Pinuno ng isang pamilyang mahigit 5 siglo nang nagmamay-ari ng kanilang lupain. At mula noong 1977, ginawa niya ang isang bagay na kakaunti sa mga taong konektado kay Diana ang nagawang panindigan. Tinupad niya ang kanyang pangako. Pag-isipan din niyo iyon. Sa isang mundong pang-media na patuloy na umiikot sa alaala ni Diana. Ang kanyang mukha sa mga pabalat ng magasin, ang kanyang mga damit sa mga museo, ang kanyang tinig sa mga dokumentaryo, at ang kanyang imahe sa iba't ibang produkto. Hindi kailanman ginamit ni Charles Spencer ang kanyang natatanging access upang kumita. Hindi niya ipinagbili ang mga arkibo. Hindi niya ipinaupa ang mga ari-arian. Hindi siya nagbigay ng panayam na magbubukas kahit kaunti sa mga pribadong alaala ng pamilya. Halos lahat ng dokumentaryong napanood ng publiko tungkol kay Diana ay nakabatay sa parehong mga pampublikong video, parehong mga larawan, at parehong materyales na matagal nang nasa kamay ng buong mundo. Ngunit si Charles Spencer ay hindi kailanman nagpahiram ng mga orihinal na materyales. Kahit minsan. Tanungin ninyo ang inyong sarili kung bakit. At pagkatapos tanungin ninyo kung ano ang kakailanganin upang ang isang taong tulad niya ay tuluyang magbukas ng pintuan. Ngayon, tingnan natin kung sino ang kumatok sa pintuang iyon at kung ano ang dala nila. Nagsimula ang lahat sa isang bagay na tila maliit, maganda, at inosente. Ang maharlikang kasal noong 2018, ang pagtitipon sa gabi. Dumating si Meghan Markle na suot ang aquamarine ring ni Diana. Ang mapusyaw na asul na batong agad makikilala ng sinumang sumubaybay sa kwento ng prinsesa. Mula sa pananaw ni Charles Spencer, maaaring tila maganda iyon. Isang bagong miyembro ng pamilya, minamahal ng kanyang pamangkin na piniling dalhin ang alaala ni Diana sa isa sa pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay. Parang pag-alala. Marahil ay parang tunay na pamilya. Pagkatapos ay dumating ang butterfly earrings. Pagkatapos ay ang Cartier tank watch. Pagkatapos ay ang mga gintong pulseras. Isa-isa. Sa iba't ibang pampublikong pagkakataon, muling lumitaw sa suot ni Meghan ang mga alahas na dating pag-aari ni Diana. At kadalasan, sa mga pagkakataong tiyak na tiyak ang presensya ng mga photographer at media. Mahalagang maging patas. Walang sino man ang makapagpapatunay na ang layunin nito ay iba pa sa taos-pusong pagpupugay. Ang pagdadalamhati at alaala ay may kakaibang paraan ng pagpapakita sa loob ng isang pamilya. Ngunit narito ang tanong, kailan nagiging isang paulit-ulit na padron ang isang simpleng pagpupugay? At kailan nagiging estratehiya ang isang padron? Isang beses ay maaaring pagpupugay. 2 beses ay maaaring nakasanayan. Ngunit kapag paulit-ulit itong nangyayari, at sa bawat pagkakataon ay nakaharap sa mga kamera, nagiging isang sinasadyang pagpili ito. At ang lalaking nasa Althorp ay tahimik na nagmamasid. Tandaan ninyo yon, dahil ang kwento ng mga alahas ay simula pa lamang. Ang sumunod, ayon sa maraming ulat, ang naging sandaling nagsimulang magbago ang dating init ng pakikitungo tungo sa isang mas malamig at mas maingat na pananaw. Ang panayam kay Oprah at ang multo ng nakaraan. Marso 2021, naalala ninyo ito. Naaalala ito ng buong mundo. Ngunit subukang isipin ito sa paraang sinasabing napanood ito ni Charles Spencer. Mag-isa sa bahay kung saan lumaki si Diana. Mahina at gininto ang liwanag ang bumabalot sa eksena. Malumanay ang kapaligiran matalik, parang isang pagtatapat. Isang babae, isang maunawaing tagapanayam, at isang institusyong walang mukha na, ayon sa kanya, ay nagpatahimik sa kanya. Binaliwala ang kanyang kalusugang pangkaisipan at iniwan siyang nag-iisa na tila wala ng ibang bukas na pinto maliban sa pintong patungo sa publiko.
Kung ikaw ay isang seryosong taga-subaybay ng maharlikang pamilya at may sapat na kaalaman sa kamakailang kasaysayan, agad mong mararamdaman ang nakakakilabot na pagkakatulad sapagkat halos eksaktong kapareho ito ng istruktura ng panayam ni Diana sa Panorama noong 1995. Subukan mong ihambing ang dalawa ng magkatabi. Isang asawang kabilang sa maharlikang pamilya na nagsasalita tungkol sa isang institusyong hindi nakikinig sa kanyang pagdurusa. Isang palasyong nagsara ng lahat ng pinto para sa kanya. Kaya nilampasan niya ang institusyon at direktang lumapit sa publiko sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang tagapanayam. Mahinang ilaw, tahimik na kapaligiran na tila isang kumpisal. Pakiramdam na sa wakas ay nakakalaya ang mga lihim. Magkahawig ang lahat. Magkahawig ang ilaw. Magkahawig ang paraan ng paglalarawan sa pagiging biktima. Magkahawig ang pagkakahanay ng mga tauhan. Isang babae, isang maunawaing tagapanayam, at isang institusyong walang muka. Ngunit may isang bagay na nagbago at iyon ang pinakamahalagang pagkakaiba sa lahat. Ibinigay ni Diana ang kanyang panayam noong 1995 habang nakakulong pa rin sa loob ng sistema. Walang malinaw na daan palabas at napakaraming maaaring mawala sa kanya. Samantalang ang bersyon noong 2021 ay kinunan sa isang mansyon sa California. Matapos makaalis sa sistema, may kasamang buong production team at may nakahandang kasunduan sa streaming platform. Ang orihinal ay isang desperadong paghingi ng tulong. Ang sumunod na bersyon, anuman ang iyong paniniwala tungkol dito, ay isang paglulunsad. At habang pinapanood ito mula sa bahay kung saan lumaki ang kanyang kapatid na si Diana, sinasabing hindi ito nakita ni Charles Spencer bilang isang pagpupugay. Paano niya magagawa iyon? Dahil sa bagay na malalaman mo ngayon, may bahagi ng kanyang kasaysayan na may kaugnayan sa Panorama. Isang kasaysayang napakasakit at napaka-personal na nagpapaliwanag sa lahat ng sumunod na pangyayari. Ito ang lihim. Ito ang pagkakasalang bumuo ng napakahigpit na vault. Ito ang bahagi ng kwento na bihirang banggitin ng media. Ngunit ito rin ang susi sa pag-unawa sa lahat. Ayon sa matagal ng mga ulat, si Charles Spencer mismo ang unang nagpakilala sa kanyang kapatid kay Martin Bashir, ang mamamahayag sa likod ng panayam sa Panorama noong 1995. Ang parehong panayam na kalaunan ay napatunayang nakuha sa pamamagitan ng huwad ng mga dokumento at maingat na manipulasyong psikolohikal, mga pekeng bank statement, mga gawa-gawang ebidensya ng pagmamatiyag, mga katang-isip na patunay ng pagtataksil. Lahat ng ito ay dinisenyo upang kumbinsihin ang isang natatakot at nag-iisang babae na ang lahat ng tao sa paligid niya ay kaaway at na ang tanging ligtas niyang hakbang ay ang umupo sa harap ng kamera at ibuhos ang kanyang sakit sa buong bansa. Ang kanyang kahinaan ay hindi aksidente lamang sa palabas na yon. Ang kanyang kahinaan mismo ang naging produkto. At ayon sa mga ulat, ang kanyang nakababatang kapatid ang hindi sinasadyang nagbukas ng pintuan para mangyari iyon. Nang lumabas ang buong katotohanan, makalipas ang maraming taon tungkol sa kung paano isinagawa ang panayam na yon. Sinasabing tinamaan si Charles Spencer na parang pagguho ng lupa dahil napagtanto niyang may bahagi siya, kahit inosente at walang kaalam-alam, sa isa sa pinakamalalaking pagsasamantala sa pagdurusa ng kanyang kapatid habang ito ay nabubuhay pa. Pag-isipan mo kung ano ang maaaring gawin nito sa isang tao.
Ginugol mo ang buong buhay mo bilang nasa hustong gulang na naniniwalang ikaw ang tagapagtanggol ng iyong kapatid. Tumayo ka sa Westminster Abbey at nangakong poprotektahan mo ang kanyang mga anak sa harap ng 2 bilyong tao. Pagkatapos ay nalaman mong ang isa sa pinakamapaminsalang pangyayaring pangmedya sa kanyang buhay ay dumaan sa pintuang ikaw mismo ang nagbukas. Mula noon, ayon sa maraming ulat, ang lahat ng kanyang ginawa ay naging isang anyo ng pagbabayad sala. Ang mga nakasarang arkibo, ang paulit-ulit na pagtanggi sa loob ng maraming dekada, ang desisyong ilibing si Diana sa Althorpe sa halip na ipaubaya siya sa institusyon, ang mga hindi pa nakikitang home videos, ang mga sulat kamay na diary na wala pang ibang nakabasa maliban sa pamilya Spencer, parang isang habambuhay na pagsisisi at pagbabayad sala. Sinikap niyang tiyaking hindi na muling mangyayari kay Diana ang isang bagay na katulad ng panorama. Kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan, kahit ngayon, kahit makalipas ang halos 30 taon. At sa paggawa nito, nakamit niya ang isang pambihirang bagay. Napangalagaan niya ang hiwaga ni Diana. May isang pribadong Diana na hindi kailanman nakilala ng publiko. Isang tunay, likas, at ganap na makataong bersyon niya. At umiiral lamang ang bersyong iyon dahil may isang tao na patuloy na nagsasabing hindi. Ngayon, isipin mong ikaw, si Charles Spencer. 28 taon kang nagbabayad sala para sa isang pagpapakilala. Tinanggihan mo ang bawat network, bawat publisher, bawat production company, bawat alok. Pagkatapos ay dumating ang isang panukala na humihiling ng mga diary na isinulat ng iyong kapatid sa sarili niyang sulat kamay. Mga home movie nung siya ay bata pa at tumatakbo sa mga damuhan ng Althorpe, ang isla kung saan mo siya inilibing. Lahat, bawat piraso ng lihim na arkibong pinoprotektahan mo mula pa noong 1977 at nais nilang gamitin ang lahat ng ito para sa isang kwentong hindi magtatapos kay Diana, kundi kay Meghan Markle bilang tagapagmana ng kanyang pamana. Ano ang magiging sagot mo? Sabihin mo ng tapat. Ano ang sasabihin mo? Ngayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano umano ang laman ng panukalang iyon. Dahil kapag nalaman mo ang buong listahan ng kanilang hinihingi, hindi na ito magmumukhang kayabangan ng isang aristokrata. Sa halip, magmumukha itong tanging makatwirang sagot na maaaring ibigay ng isang lalaking nasa kanyang sitwasyon. Ang panukala ay isang malaking dokumentaryo para sa taong 2027. 30 taon mula sa trahedya sa Paris. 30 taon ng pagdadalamhati. 30 taon ng mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Isang emosyonal, makasining, at di umano'y tiyak na dokumentaryo tungkol kay Diana na pangungunahan mismo ng kanyang anak. Sa papel kahanga-hanga ito at ayon sa mga ulat, agad itong nagustuhan ng Netflix. Ngunit kapalit nito, hinihingi nila ang Althorpe, ang tahanan ng kanyang pagkabata, ang mga lupain, ang lawa, ang isla, ang mga pribadong arkibo ng pamilya, ang mga personal na diary ni Diana, mga home video na hindi pa kailanman nakita ng publiko, ang tunay at pribadong Diana. Dahil kung wala ang mga material na iyon, isa lamang itong karaniwang dokumentaryong gumagamit ng parehong mga lumang video at larawan na paulit-ulit nang nakita sa nakaraang 3 dekada. Ngunit kung makukuha nila ang lahat ng iyon, maaari itong maging pinakamahalagang dokumentaryo tungkol kay Diana sa buong siglo. At may isa pang elemento, ang pinakaimportanteng bahagi ng panukala. Ayon sa mga ulat, nais nilang maglatag ng malinaw na koneksyon sa pagitan ng pakikibaka ni Diana laban sa establishmento at ng pakikibaka ni Meghan laban sa parehong mga puwersa.
Nais nilang ipakita si Meghan Markle bilang makabagong pagpapatuloy ng kwento ni Diana. Ang bersyon ng ika-21 siglo ng babaeng tumangging patahimikin. At para kay Charles Spencer, iyon marahil ang pinakamahirap tanggapin. Nang umatras sina Harry at Meghan mula sa kanilang mga tungkulin sa maharlikang pamilya at isinuko ang paggamit ng kanilang mga titulong HRH, kinailangan nilang bumuo ng isang bagong buhay na nakabatay sa komersyal na tagumpay. Mayroon silang kasikatan, ngunit ang kasikatan ay may hangganan. At mayroon silang isang yaman na higit na mahalaga kaysa sa lahat ng iba pa. Kapag pinagsama-sama, si Diana, ang kanyang mukha, ang kanyang alamat, ang kanyang pagiging simbolo ng trahedya at sakripisyo. Sa pananaw ng negosyo, tila ginagamit ng mga Sussex ang isang tatak na wala silang opisyal na lisensya upang gamitin. Sapagkat ang tunay na tagapangalaga ng tatak na yon, ang may hawak ng mga arkibo, ang tagapangasiwa ng ari-arian, ang may kontrol sa mga orihinal na material, ay isang 62 taong gulang na lalaki sa Northamptonshire na tila hindi man lamang kinonsulta ng kampo ng Sussex. Bawat singsing na isinusuot sa isang red carpet, bawat panayam na may himig na kahawig ng panorama, bawat dokumentaryo na naglalarawan sa kanila bilang mga taong hinahabol tulad ni Diana. Lahat ng iyon ay parang pagkuha mula sa account ni Diana nang walang pahintulot. At may isang katotohanan tungkol sa mga hindi autorisadong pagkuha. Maayos itong gumagana hanggang sa araw na kailangan mo ang pahintulot ng mismong tagapamahala ng bangko. Tingnan natin ang sunod-sunod na pagtaas ng mga kahilingan. Noong 2018, ang aquamarine ring sa kasal. Ang unang paghiram, tinanggap ito ng mainit. Pagkatapos ay ang butterfly earrings, ang Cartier watch, ang mga pulseras. At sa bawat pagkakataon, naroroon ang mga camera. Noong 2021, dumating ang panayam kay Oprah. Muling binuo ang estruktura ng panorama. Pagkatapos ay ang serye sa Netflix kung saan ang trahedya ni Diana ay naging pundasyon ng sarili nilang kwento. At pagsapit ng 2026, dumating ang pinakamalaking kahilingan sa lahat. Ang mga diary, ang mga home movie, ang Althorpe bilang lokasyon ng paggawa ng pelikula. At ang buong arkibong matagal nang pinoprotektahan. Nagsimula sila sa paghiram ng mga alahas. Natapos sila sa paghiling ng mismong kaluluwa ng kanyang pamana. Bawat kahilingan ay mas malaki kaysa sa nauna. At bawat isa ay ginawa ng hindi kinokonsulta ang taong may hawak ng susi. Sa huli, ang huling kahilingan ay tinanggihan. At pagkatapos ay dumating ang liham, ang hakbang na halos walang nakakita. Dito nagbabago ang lahat. Ito ang bahagi ng kwento na maraming ulat tungkol sa maharlikang pamilya ang halos hindi nabanggit o itinago lamang sa isang maikling talata. Ayon sa mga ulat, hindi ginawa ni Charles Spencer ang kanyang desisyon ng nag-iisa. May isang relasyon na matagal nang umiiral, ngunit hindi gaanong napapansin ng publiko. Ang ugnayan sa pagitan ng kapatid ni Diana at ng panganay na anak ni Diana, si Prince William. Hindi lihim na matagal nang hindi komportable si William sa paraan ng paggamit at pagkomersyalisa ng alaala ng kanyang ina. Ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Si William ang magiging hari. Bawat kilos niya ay may malaking epekto. Hindi niya maaaring hayagang hadlangan ang mga proyekto ng kanyang sariling kapatid nang hindi nagiging pandaigdigang balita tungkol sa sensura at alitan sa loob ng pamilya. Kapag ang palasyo ang tumututol sa isang proyekto, madalas itong nakikita bilang pagtatanggol ng institusyon sa sarili nito. Ngunit kapag ang mismong kapatid ni Diana ang nagsabi na ang isang proyekto ay isang biro, ibang usapan na iyon. Hindi ito kontrol ng institusyon. Ito ay usapin ng dangal ng pamilya. Walang maaaring sisihin na palasyo. Walang maaaring iturong burokrasya. Mayroon lamang isang kapatid
na nagsasabi sa isa pang kapatid kung ano talaga ang kanyang iniisip tungkol sa paraan ng paggamit sa alaala ng kanilang kapatid na babae. At dito makikita ang kakaibang lakas ng sitwasyon. Ang tanging taong malayang magsabi ng hindi ay siya ring taong hindi madaling maakusahan ng pagtatanggol sa isang institusyon. Hindi kailangang gumawa ng anuman ni William at maaring hindi ito simpleng pagkakataon lamang. Maaring ito ay pagkakatugma ng pananaw. Dalawang tagapagbantay ng parehong alaala na nagmula sa magkaibang direksyon, ngunit dumating sa parehong konklusyon. Isipin ito bilang isang diplomatikong sitwasyon. Kapag hindi maaaring magsalita ng direkta ang dalawang panig nang hindi nawawala ang kanilang kredibilidad, isang tagapamagitan ang naghahatid ng mensahe. Isang taong may tiwala ng magkabilang panig, ngunit walang opisyal na posisyon. Iyan ang papel na tila ginagampanan ngayon ni Charles Spencer. May tiwala siya ng publiko. May dugo siyang kaugnayan sa dalawang prinsipe. May moral na karapatan siyang magsalita tungkol sa alaala ni Diana. Ngunit wala siyang anumang opisyal na tungkulin sa monarkiya. Hindi maaaring magsabi ng hindi ang palasyo sa Netflix nang walang iskandalo. Hindi maaaring magsabi ng hindi si William kay Harry nang walang mga pangunahing balita. Ngunit maaaring sabihin ng Earl Spencer ang hindi sa 4 na salita lamang bago pa man mag-almusal. At ang tanging tatamaan ng epekto ay ang Montecito. Pagkatapos ay dumating ang isa pang hindi inaasahang pangyayari. Ayon sa mga ulat, sumulat si Charles Spencer kay Prince William at hinimok itong magsalita tungkol sa lumalalim na krisis sa pagitan ni Prince Harry at ng maharlikang pamilya. Ngunit huwag itong ipagkamali bilang simpleng pagtatangkang pagkasunduin ang magkabilang panig. Ayon sa mga ulat, hindi emosyonal na pagkakasundo ang layunin, kundi estratehiya, katatagan, at ang pandaigdigang reputasyon ng monarkiya ng Britanya. Maliwanag umano ang mensahe, hindi maaaring magpatuloy ang katahimikan. Sa mata ng pandaigdigang media, si Harry ay hindi na nakikita bilang sundalo, prinsipe o estadista. Sa halip, nakikita siya bilang isang taong patuloy na nakatali sa kwento ng kanyang asawa. At sa pamamagitan ng lubos na pagwawalang bahala sa kanya, binibigyan umano ng maharlikang pamilya ang Sussex ng walang katapusang mikropono upang dominahin ang pandaigdigang naratibo. Kung iisipin ng mabuti, napakalaking pagbabago nito. Ang kapatid ni Diana na minsang humamon sa Windsor sa harap ng buong mundo sa kanyang talumpati sa libing, ay ngayon umanong humihikayat sa magiging hari na protektahan ang imahe ng korona. Kung nais mong sukatin kung gaano kalaki ang nabago sa dinamika ng pamilyang ito, maaaring ito na ang pinakamalinaw na halimbawa. Samantala, ang mas malalim na sugat sa loob ng pamilya ay nananatiling hindi naghihilom. Ayon sa mga ulat, bukas ang maharlikang pamilya sa ilang uri ng pag-uusap para sa kapayapaan kay Prince Harry. Ngunit nananatili silang lubhang nag-aalinlangan pagdating kay Meghan Markle. Ang ugat ng problema ay isang salita lamang, pagtitiwala. At ayon sa mga ulat, wala nito. Ang pinakamalaking pangamba ng maharlikang pamilya ay hindi ang galit ni Meghan, hindi rin ang kanyang mga reklamo, kundi ang posibilidad na ang bawat pribadong pag-uusap ay maging material para sa susunod na proyekto sa media. Bawat tapat na pag-uusap, bawat sandaling pampamilya, bawat pribadong hapunan, lahat ng ito ay maaaring maging nilalaman para sa susunod na dokumentaryo, libro, o streaming production. Ipinahihiwatig din ng mga ulat na maaaring dumating ang panahon na si Harry ay bumalik sa United Kingdom ng mag-isa. Walang kasama si Meghan, Archie, o Lilibet kung nais niyang muling magkaroon ng mas malapit na relasyon sa kanyang pamilya. Samantala,
Nananatiling tahimik si Haring Charles sa kabila ng libu-libong milyang distansya sa pagitan nila ng kanyang bunsong anak. At sina William at Catherine ay hindi umano nakikipag-usap sa Sussex sa loob ng maraming taon. Iyan ang tunay na pamana ng alitang ito. Hindi isang dokumentaryo, hindi isang kontrata sa streaming, kundi dalawang magkapatid na hindi na matagpuan ang daan pabalik sa isa't isa. At isang pamilya sa Althorpe na patuloy na nakamasid mula sa likod ng isang saradong tarangkahan. Bago ka pumili ng panig, tanungin mo muna ang iyong sarili. Kanino ka papanig? Sapagkat ang ganitong uri ng tunggalian ay hindi nananatili sa loob lamang ng pamilya. Ito ay naging isang pandaigdigang debate sa social media, mga panel ng balita, at mga pahayagan sa buong mundo. May mga naniniwalang tama sina Charles Spencer at Prince William na sapat na ang dami ng mga kwento tungkol kay Diana na ang patuloy na paggamit sa kanyang alaala bilang nilalaman ay maaaring magpababa sa bigat ng kanyang trahedya. Na ang ika-30 anibersaryo ng kanyang kamatayan ay dapat maging panahon ng tahimik na pagninilay. Hindi isang malaking premiere na may kasamang kampanya sa marketing. Ngunit sa kabilang panig, may mga tagapagtanggol ni Harry na nagsasabing karapat-dapat ding pakinggan ang kanilang argumento. Si Diana ay humubog sa pagkatao ng dalawa niyang anak ng pantay. At si Harry ay may bahagi ng kasaysayan na walang ibang tao sa mundo ang maaaring ibigay. Siya lamang ang nakakaalam kung ano talaga ang pakiramdam ng maging anak ni Diana. Ang humawak sa kanyang kamay habang bumibisita siya sa mga ospital. Ang sumama sa kanya sa mga homeless shelter upang makita ang mga taong nangangailangan. Ang mawala ng ina sa edad na 15 taon habang nakatingin ang buong mundo. Walang sino man ang maaaring umagaw ng karanasang iyon mula sa kanya. Ngunit bago ka humusga, subukan mong ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ng magkabilang panig. Isipin mong ikaw si William, ang pinakamalungkot at pinakamasakit na pangyayari sa iyong kabataan ay ginagawang isang proyekto sa media. May schedule ng pagpapalabas at kampanya sa promotion, sa tulong ng mga kasosyo sa produksyon ng sarili mong kapatid. Ngayon naman, isipin mong ikaw si Harry. Sinasabi sa'yo na ang kwento ng sarili mong ina, ang babaeng nagdala sa'yo sa mga homeless shelter upang ipakita kung paano dapat gamitin ang pribilehiyo, ay hindi mo maaaring ikwento sa paraan na gusto mo. Masakit ang dalawang pananaw na yon. Pareho silang makatao. Pareho silang may katotohanan. At maaaring pareho silang tama sa parehong pagkakataon. Kung may kontrabida man sa kwentong ito, marahil ay hindi siya matatagpuan sa Althorpe, Montecito o Kensington Palace. Ang tunay na problema ay maaaring nasa komersyal na sistemang nakapalibot sa kalungkutan at alaala. Ang sistemang tumitingin sa mga sulat kamay na diary ng isang ina at kinakalkula ang halaga nito para sa streaming. Ang sistemang ginagawang isang record na dokumentaryo, ang pinakamalungkot na yugto ng buhay ng isang pamilya. Iyan ang bagay na tahimik na nilalabanan ni Charles Spencer sa loob ng 28 taon. Walang mga press release, walang palakpakan, walang kampanya sa publisidad. Ngayon, balikan natin ang lahat ng pangunahing punto ng kwentong ito. Una, ano na nga ba ang laman ng panukala? Isang dokumentaryo para sa ika-30 anibersaryo ng pagkamatay ni Diana sa taong 2027. Humihingi ito ng akses sa Althorpe, sa mga pribadong arkibo, sa mga sulat kamay na diary, at sa mga home video na hindi pa kailanman nakita ng publiko. Ayon sa mga ulat, layunin nitong ilarawan si Meghan Markle bilang makabagong pagpapatuloy ng kwento ni Diana sa ika-21 siglo. At ang
panukalang ito ay dumating sa panahong bumagsak na ang kasunduan sa Spotify, humihina ang American Riviera Orchard at nalalapit ang pagtatapos ng kontratang nagkakahalaga ng $100 milyong sa Netflix. Ikalawa, bakit tumanggi ang tagapagbantay ng arkibo? Dahil ayon sa mga ulat, dala pa rin ni Charles Spencer ang bigat ng pagkakasalang naramdaman niya matapos niyang ipakilala ang kanyang kapatid kay Martin Bashir. Nakita niya kung paano naging isang produktong pang-telebisyon ang kahinaan ni Diana. Kung paano ito ginamitan ng mga huwad na dokumento at manipulasyon. At matapos malaman ang buong katotohanan, nangako siya sa kanyang sarili na hindi na muling mangyayari iyon. Hindi sa pamamagitan ng isang mamamahayag, hindi sa pamamagitan ng isang network, at hindi kahit sa pamamagitan ng isang pamangkin. Sa kanyang pananaw, bawat pagtanggi niya mula noon ay isang paraan ng pagbabayad sala. Ikatlo ang liham. Malayo sa pagpanig kay Harry, sinasabing sumulat si Charles Spencer kay Prince William upang hikayatin itong basagin ang katahimikan at ipagtanggol ang korona. Dahil sa kanyang pananaw, hindi na si Harry ang pangunahing suliranin, ang hindi nakokontrol na kwento ang tunay na problema. At dito tayo bumabalik sa pangunahing tanong ng buong usaping ito. Tama bang gamitin ang pamana ni Diana bilang isang uri ng pera o kapital kahit pa ng sarili niyang anak? Tama bang isara ni Charles Spencer ang pinto ng arkibo at panatilihing nakatago ang lahat? O ang pagdadalamhati ni Harry bilang anak ay nagbibigay sa kanya ng karapatang walang sino mang tagapagbantay, gaano man kaprinsipyo, ang maaaring hadlangan? Yan ang tanong. At iyan ang tanong na patuloy na pinagdedebatehan ng mga tao sa buong mundo. Ano man ang iyong sagot, may isang pangungusap na marahil ay dapat mong dalhin pag-alis mo rito. Minsang pinagsamantalahan si Diana ng isang mamamahayag na gumamit ng mga huwad na dokumento. Nagpa siya ang kanyang kapatid na hindi na siya muling pagsasamantalahan ng isang tao na may kontrata sa streaming. Nanatiling nakasara ang mga arkibo sa Althorpe. At ngayon, ang tanong ay hindi na kung ano ang ginawa ni Charles Spencer. Ang tanong ay kung ano ang susunod na gagawin ng kampo sa Montecito. At kung magpapasya ba ang Netflix na tuluyang lumayo kapag may bagong pangyayaring lumitaw. Ito ang isa sa mga unang paksang ating pag-uusapan.